Thursday everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa araw pong ito, kami po ay nagagalak na kayo ay makasama sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sabi nga sa awitin, araw-araw tayong sinasamahan at pinagpapala ng Diyos, kaya dapat araw-araw din tayong nagpupuri sa Kanya. Sa araw na ito, itaas natin ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga papuri at pagsamba. Awitan po natin ang ating Diyos sa buhay. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon. Patuloy nating awitan ng Diyos sa Kanyang kadakilaan at katapatan sa ating mga buhay. Tunay nga na walang katulad ang ating Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Awitan po natin ang ating Diyos sa buhay. Walang kang katulad, lalalag kang katulad. Walang kang katulad, lalalag kang katulad. Walang kang katulad, Panginoon. Walang kang katulad, lalalag kang katulad. Oh, walang kang katulad, lalalag kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin.
umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Mula sa langit ang kagalakan. Dibdib lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman. Mula sa langit ang kalakasan. Dibdib lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan ko. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan ko. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan ko. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at dala ng kagalakan ko. Umuulan, umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Umuulan na naman. Patuloy po natin papurihan ang ating Diyos sa buhay. Patuloy po natin itaas ang kanyang pangalan. Pinadakila ka namin, pinaluluguran. Iyo ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Wala nang hihigit sa puso mo mula pa umangat ang ibig mo. Ano man ang kalagayan ko, hindi ka nagbago. Kamangha-manghang kabutihan mo. Ang sala'y pinatawag, nilimot mo. Hindi mo ko binilan na iba sa'yo. Nag-uumapaw sa galak itong damdamin ko. Kapuri-puri ka Panginoon. Ang katapatan mo'y hindi nagbabago sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pag-ibig mo'y dakila sa isang katulad ko. Ang puso ko'y maawit, nilalahad ang kabutihan mo. Ang sala'y pinatawag,
mo ang hirap para sa aking kapakanan. Walang hanggang biyaya mo, pinuhos sa lahat. Kaluwalhatian mo'y aming ihahayag. Kaluwalhatian mo, aking ihahayag. Ang katapatan mo'y sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pag-ibig mo'y dakila sa isang katulad ko. Gusto ko'y maawit, inalahat itong gawin. Ang katapatan ko'y hindi nagbabago sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pag-ibig ko'y dakila sa isang katulad ko. Gusto ko'y maawit, nilalahad ang kabutihan mo. Dakila ka, Diyos, dakila. Awitan natin siya, purihin. Pag-ibig niya sa atin ay di natin mamahalin. Oh, dakila ka, oh Diyos, ang Diyos, dakila. Awitan natin siya, purihin. Pag-ibig niya sa atin ay di na babalik. Pag-ibig niya sa atin ay di na babalik. Pag-ibig niya sa atin ay di na You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully.
Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sa lahat ng inaabot ng gawaing ito, sabay-sabay tayong lumago at mag-enjoy ng ating sama-samang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Napakahalaga po ng nais ko pong ibahagi sa araw na ito. My topic is entitled, Give Me Jericho. Ibigay mo sa akin ang siyudad ng Jericho. Meron akong mahalagang tanong sa iyo, sa ating lahat. Sino ang una sa buhay mo? Hindi kung sino o ang malakas, hindi kung sino ang marami, kundi kung sino ang inuuna. Sa Biblia, malinaw ang prinsipyo ng Panginoon. Ang una ay Kanya. All the first belongs to God. Ito ang first fruit principle. At makikita natin ito sa kwento ng unang lungsod na nasakop ng Israel sa Promised Land, ang Jericho City. Ang objective ng aking topic ay para bigyan ka ng malinaw na kaalaman sa kahalagahan ng pag-honor sa Diyos ng unang bunga o unang ani. Nais ko munang ibigay sa inyo ang background story ng Joshua chapter 6, chapter 7, chapter 8 na nakaangkla sa topic kong ito. Jericho was the first city conquered. Pagkatapos tumawid ng Israel sa Jordan River, Jericho ang unang syudad na kanilang hinarap. Hindi ito pinakamaliit. Hindi ito pinakamadali. Hindi ito basta-bastang lungsod. Ito ay matibay, napapaligiran ng pader at strategic. Sa mata ng tao, imposible itong masakop. Pero sa mata ng Diyos, ito yung first fruit ng lupain ng Promised Land. God fights when God is first. Iniutos ng Diyos na libutin ang Jericho sa loob ng 7 araw sa labas ng lungsod, sa labas ng pader. Walang digmaan, walang armas, pagsunod at pananampalataya lang. Hindi lumaban ang Israel sa paraan ng tao. Walang pader na giniba ng armas. Walang strategy ng sundalo. Lakad, ikot at sigaw lang. At bumagsak ang pader. Anong lesson? When God is first, God fights for you. Kapag inuuna mo ang Diyos, ang laban ay nagiging panalo. Ang imposible ay nagiging posible. Ang una mong tagumpay ay nagiging pundasyon ng marami pang tagumpay. Give me Jericho, sabi ng Panginoon. Nang bumagsak ang pader, malinaw ang utos ng Diyos. Lahat ng nasa Jericho ay ilalaan sa akin, sabi ng Panginoon. Joshua 6 verse 19, all the silver and gold and all the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into His treasury. Hiningi ng Diyos ang samsam mula sa unang syudad. The principle is this, all the first belongs to God. What you do with your first determines what comes next. Kung ano ang ginawa mo sa una, yun ang magdidetermina ng kasunod. Ang Jericho ang unang ani, first fruit ng lupain ng Kanaan. Hindi ito para sa Israel, para ito sa Diyos. Malinaw ang utos ng Panginoon.
walang kukunin, walang itatago, lahat ay sa Diyos. Bakit? Jericho was the first fruit. Ang Jericho ay sumisimbolo ng unang tagumpay, unang breakthrough, unang panalo sa bagong season. Ito ang prinsipyo. What is first belongs to God. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang Jericho, kundi dahil gusto niyang ipakita ng Israel na siya ang una sa kanilang puso. All the first belongs to God. Ang daming utos ng Panginoon at talata sa Biblia na nais ng Panginoon ang una. Seek ye first the kingdom of God. The first hour of the day, the first day of the week is called the Lord's Day. He must be our first priority before others. He owns the firstborn sons. He wants us to be our first love. He asked for the first fruits, first blessing, first income, na sa conviction at generosity ng puso mo. First income of the day, kung wala pang conviction, naliliitan ka, bakit di mo gawing first income of the week? Kung naliliitan ka, gawin mong first income in 2 weeks. Or first income of the month. Depende sa generosity at conviction ng puso mo. It's about your generosity, conviction, and obedience. Basta alam at alam mo, sigurado ka na sumusunod ka sa Kanya at nagpi-first fruit ka. Sabi ng aklat ng Roma 11:16, kapag inihandog sa Diyos ang unang tinapay mula sa masa ng harina, nakahandog na rin ang buong masa. At kapag inihandog mo sa Diyos ang unang ugat ng punong kahoy, nakahandog na rin ang lahat ng mga sanga. The danger of keeping what should be given. Ito ang panganib kapag hindi mo sinusunod at ibinibigay yung para sa ating Panginoon. Sa kwento ng Jericho, sa kasamaang palad, may isang hindi sumunod. Si Achan. Kinuha niya ang dapat ay ibinigay. Itinago niya ang mga ginto. Kinuha niya ang mga pilak at mga mamahaling kasuutan. Itinago niya ang banal na para sa Diyos. At anong naging resulta? Yung sumunod na laban nila sa isang lungsod ng Ai, natalo sila. Nawala ng lakas ng loob. May mga namatay. Nawala ang presensya ng Diyos. Anong lesson? When the first fruit is violated, victory is delayed. Minsan nagtatanong tayo, Panginoon, bakit parang walang breakthrough? Bakit parang may hadlang? Parang bakit ang bigat ng dating ng pagpapala? Ito rin ang tanong ng Diyos sa iyo. Did you honor me with the first? Pinarangalan mo ba ako ng unang ani? Doing what is right and what is holy. Gumawa ng hakbang si Josue upang itama ang mali. Inalis ang hadlang, inalis ang kasalanan. Nagsisi ang lahat sa paglabag ni Achan. Bumawi sila. Kapag naibigay na ang Jericho, ang siyudad ng Ai ay susunod. Ang mas maliit ay magiging madali. Ang sunod-sunod na tagumpay ay darating. Order matters. Jericho muna bago ang lungsod ng Ai. Ano ang principle? First fruit before the harvest. First fruit muna bago ang harvest.
Nagtagumpay sila sa AI at lahat ng yaman at samsam sa lungsod ng AI at sa mga sumunod pang mga lungsod, ibinigay sa kanila lahat ng Diyos. First fruit before the harvest. Mga kapatid, ang tanong ay hindi kung kaya mong sakupin ang Jericho. Ang tanong ay, handa mo bang ibigay ang Jericho sa Diyos? Kapag ginawa mo ito, ang Diyos ang lalaban. Ang Diyos ang magbubukas ng daan. Ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay. Sa aking pagtatapos with this declaration, Lord, today, I choose to honor you with my Jericho. My first, my best, my priority. I trust you with the rest. In Jesus' name, Amen. Mga kaibigan, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagsunod sa prinsipyo ng Panginoon. Alam niyo po, pagdating sa ating mga pagpapala, dalawang inaangkin at kiniklaim ng Panginoon at may mga talata sa Biblia na Kanya yun. Ang Leviticus 27:30, sabi ng Panginoon, tithes is holy, tithes is mine. At ang pangalawang kiniklaim ng Panginoon, all the first belongs to me. All the first belongs to God. I-honor natin ang Panginoon sa prinsipyong ito. Hayaan natin pagtagumpayin tayo ng Panginoon sa mga susunod at marami pang laban sa buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon, hallelujah, palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay, at ako'y nagdideklara, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!